Isang araw, kasabay ng malakas na tunog ng pagbitak, isang napakalaking siwang ang lumitaw sa kalangitan. Isang asul na enerhiya ang bumaba mula sa mga bitak nito, at unti-unting pumuno sa mundo. Tinawag ito ng mga tao na mana. Iilan lamang ang may likas na kakayahang makalanghap nito ng mas mahusay. At dahil dito, nagkaroon sila ng pambihirang kapangyarihan mula sa enerhiya galing sa siwang. Tinawag silang awakened. Nang lumipas ang bagyong dala ng mana, huminto ang pag-agos ng enerhiya mula sa siwang. Ngunit nanatili ang bitak sa kalangitan. Sa paglipas ng panahon, nasanay na ang mga tao sa pamumuhay kasama ng mga awakened. Ngunit bigla na lang nagsimulang lumitaw ang mga puwang ng mana sa iba't ibang panig ng mundo. At pinilipit nito ang espasyo sa paligid upang mabuo ang tinatawag na gates. At dito na nagsimula ang pandaigdigang kapahamakan. Akala ko magbabago ang lahat kapag naging isa na akong awakened. Dati, parang isa lang akong walang kwentang bato sa kalsada. Pero hindi ko kailanman hinanggad na hanggan ako ng iba. Noon, madalas akong bugbugin. Kinukuha nila ang mga gamit ko. Pero kahit kailan, hindi ko ginustong gamitin ang kapangyarihan ko para manakit o mangagaw ng kahit ano. Ang tanging hinanggad ko lang ay magkaroon ng isang kasama. Isang taong maaasahan ko, at maaasahan rin ako. Pero siguro, sobra na akong nangarap. Isa lang akong walang silbing rank D creator. Lagi akong pinagtatawanan tuwing sinasabi kong isa akong hunter. Kaya alam kong darating ang araw na mamamatay ako ng ganito. Pero hindi ibig sabihin nun na gusto kong mamatay. Ayokong maging isang simpleng bato na niyurakan at tuluyang naglaho. Gusto kong maging isang matibay na bato. Gusto kong maging pinakamalakas na support. At baka, doon magsimula ang pagbabago ng buhay ko. Hindi ako makapaniwala, ngayon pa talaga ako nahuli sa isang mahalagang araw. Wika ni Junso habang patakbo niyang tinatahak ang masukal na daan. Halos lumipad ang alikabok sa bawat yapak niya. At ramdam niya ang mabilis na pintig ng kanyang puso. Ayan na siya, sigaw ni Kim nang makita siyang paparating, itinuturo si Junso sa kasama nila. Hay nako, ang baguhan ang pinakahuling dumating. Alam mo ba, noong panahon ko, nagsimulang magkwento si Duan, ngunit agad siyang pinutol ni Kim. Ayan ka na naman, ikaw nga ang laging late noon sa mga meeting, di ba? Sagot ni Kim na may halong inis. Haha, nang-aasar lang ako. Hindi ka pa naman sobrang late, kaya tara na. Natatawang sagot ni Duan bago tinapak ang balikat ni Junso. Oo nga, pwede naman nating pag-usapan yan habang papasok. Nasa loob na sina Haiwano at Doyen. Paliwanag ni Kim habang sabay-sabay silang lumakad papasok sa dungeon. Nagkamali ako, bulong ni Junso sa sarili habang mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. 3 buwan na siyang kasapi ng guild na ito. Ngayon lang siya nagkaroon ng pagkakataong sumama sa isang dungeon mission, at nahuli pa siya. Kailangan kong maging alerto. Ito ang unang dungeon mission ko bilang support. Kailangan kong patunayan na may silbi ako rito. Habang naglalakad sa loob ng dungeon, biglang lumapit si Doyen kay Junso. Ito ba ang unang dungeon mo, Junso? Tanong niya, walang bahid ng panunuya, pero ramdam ang bigat ng kanyang titig. Oo. Ito ang unang beses kong mag-clear ng dungeon bilang support. Pero dati na akong sumama bilang helper. Sagot ni Junso, na pilit itinatago ang kaba. Ganun ba? Kailangan mong tandaan ito. Seryosong wika ni Doyen, huminto saglit bago nagpatuloy. Bilang support, wala kang combat abilities. Ang pinakamahalaga sa iyo ay ang tamang posisyon. Kung masyado kang lalapit, baka madamay ka sa laban. Pero kung masyado kang malayo, hindi ka rin namin mapoprotektahan. Isa kang creator. Kaya dapat lumayo ka sa labanan. Tapos, kapag nagbigay ako ng senadoryas, ihagis mo sa akin ang dagger. Muling tumingin si Doyen kay Junso na ang mga metay puno ng kumpiyansa. Madali lang, di ba? Oo, naiintindihan ko. Sagot ni Junso, pilit pinapakalma ang sarili. Yun lang ba ang kailangan kong gawin? Kaya ko namang gumawa ng iba pang sandata. Dagdag niya na nag-aalangan. Hindi na. Ako lang ang nangangailangan ng ekstrang sandata. Sagot ni Doyen na diretsyong nakatingin kay Junso.
Madali lang ang dungeon na to at ito rin ang unang misyon mo. Kaya huwag mong pilitin ang sarili mo ng husto. Biglang naman huminto si Haiwano, mahigpit na hinawakan ang kanyang scepter. Sandali, bulong niya, habang ramdam ang mana sa paligid. May mga halimaw sa unahan. Nagbigay agad ng utos si Doyen. Lahat, makinig, sigaw niya, agad na naghanda. Maghanda para sa labanan. Lumusab ayon sa formation. Tatapusin natin to sa loob ng 40 segundo. Sigaw niya bago mabilis na sumugod. Ako ang mauuna, sigaw niya habang hawak ang kanyang kalasag. Nakuha ko, sagot naman ni Kim. Biglang tumapak ng malakas si Doyen, ramdam ang pagyanig sa lupa. Itinaas niya ang kanyang kalasag, saka buong puwersang hinampas ito sa lupa. Boom! Nagbagsakan ang mga halimaw, at ang iba ay tumilapon sa ere. Habang si Kim ay agad na tumalo ng mabilis at sa isang iglap. Bam! Wasak ang halimaw sa isang suntok. Agad na wala ang status effect. Sigaw ni Kim Kiladawan. Bantay kayo, 2 lizard ang paparating. Hawak ang kalasag, tinatakpan ni Dawan si Haiwano. Kamusta ang spell mo? Sigaw niya habang hinaharang ang 2 halimaw. Handa na to, sagot nito, habang mataimtim na nagkakas ng spell. Biglang lumabas ang sunod-sunod na fireballs. Boom! 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 Sunog ang mga halimaw sa pag-ulan ng apoy. Ayos! Ako naman ang pupunta para tumulong, sigaw ni Doyen bago sumugod muli. Si Junso naman ay abala sa paggawa ng sandata. Grabe ang teamwork nila, bulong niya habang minamasdan ang laban. Ganito pala lumaban ng isang tunay na guild. At biglang lumingon si Doyen kay Junso. Junso, nasaan na ang sandata? Sigaw niya na puno ng excitement at tensyon. Handa na, sagot ni Junso, na mabilis na inihagis ang natapos na sandata kay Doyen. At isang mabilis na sulyap, sinalo ni Doyen ang patalim, at sa isang iglap, tinapos niya ang halimaw sa isang mabilis na pag-atake. Lahat ba ay ayos lang? Tanong naman ni Dawan. Ayos lang ako, sagot naman ni Kim. Namangha naman sa lakas ng kanyang mga kasamahan si Junso. Ang aking guild, mas malakas sila kaysa sa inakala ko. Lahat sila ay may pambihirang lakas, at ang kanilang pagkakaisa sa laban ay napakahigpit, walang espasyo para sa pagkakamali. Kung magpapatuloy sila sa ganitong estilo ng pakikipaglaban, walang dudang magiging isa kami sa pinakamalalakas na guild. Ngunit isang pagdududa ang sumiksik sa isipan ni Junso. Ako, wala akong nagawa kundi gumawa ng patalim. Wika nito habang nakatingin sa kanyang kamay. Ako ba talaga ay nababagay dito? Mahusay ang ginawa mo, puri ni Doyen. Ayos ka lang ba? Mabilis na tumango si Junso na tila pilit ang mga ngiti. Opo, lahat ng ito ay dahil sa inyo, sagot nito, pero may bahid ng panghihinayang. Pero, halos wala akong naitulong sa laban. Ngumiti naman si Doyen at itinaas ang hawak nitong dagger. Anong pinagsasabi mo? Hindi mo lang alam kung gaano mo kami natulungan. Nakita mo ba kung paano nauubos agad ang sandata ko sa laban? Hindi ko kayang patuloy na bumili ng bagong armas sa ganitong bilis. Kaya kailangan ko ng isang creator. Dahil gumagana ang aking kasanayan sa kahit anong sandatang may mana, ikaw ang pinakaimportanteng bahagi ng aming estratehiya. Kaya inuulit ko, mahusay ang ginawa mo sa iyong unang dungeon mission. Panatilihin mo lang ito. Ayos, kunin na natin ang loot at umalis na tayo. Wika naman ni Dawan. At ang lahat ay natigilan ng biglang yumanig ang lupa. Huwag mong sabihing gumuho ang kuweba dahil lang sa pagkapatay natin sa boss monster. Tingnan niyo roon, sigaw ni Junso na intinuturo ang isang bahagi ng dingding na bumagsak. Mabilis na ginamit ni Haiwano ang kanyang scepter, pinaliwanag ang paligid upang makita ang bagong lagusan. Mukhang isang daanan, wika ni Haiwano. Nagningning ang mga mata ni Dawan. Tila isang batang nakakita ng kayamanan. Isang lihim na lagusan sa loob ng dungeon. Isa lang ang ibig sabihin niyan. Ito ang pasukan patungo sa silid ng kayamanan. Wika ni Dawan, na puno ng excitement. Tara, pasukin natin. Agad namang tumango si Kim at walang pagdadalawang isip. Kasama ako dyan. Sandali, huwag tayong sumugod nang hindi natin alam ang sitwasyon. Tumingin naman si Doyen kay Haiwano na may kalmadong ekspresyon. May naramdaman ka bang kakaiba gamit ang spell mo, Haiwano? Wala,
Pero, nag-aalinlangan na sagot ni Haiwano. Kung ganun, ayos lang. Tumigil na naman ang pagyanig. Hindi naguguho ang kuweba. Mabilis lang nating sisilipan. Wika ni Doyen. Yes. Pumayag ang Guildmaster. Tara na. Masayang sambit ni Daon. Wala na akong magagawa. Sige, kasama ko. Wika ni Haiwano na medyo may pag-aalinlangan. Junso, tara na. O okay. At makikita natin ang eksena matapos silang pumasok sa bagong lagusan. Isang higanteng crystal rock monster ang humahabol kay Junso, habang nagkalat ang dugo sa paligid ng wala ng buhay na katawan ng kanyang mga kasama. Paano ito nangyari? Patay silang lahat. Ako na lang ang natitira. Ang halimaw na ito, hindi ito dapat nasa isang rank D dungeon. Imposible ito. Ang detection spell ni Haiwano. Hindi ito dapat nakalampas. Sa paglingon ni Junso sa halimaw ay, inangat nito ang mga higanteng mga kamao. At pinatamaan si Junso dahilan upang tumilapon siya sa ere, kasabay ng pagbulwak ng dugo sa kanyang bibig. Kailangan kong bumangon, bulong ni Junso habang nanginginig ang katawan. Hindi ako pwede mamatay ng ganito. Biglang binalot si Junso ng asul na aura. Pilit nililikha ang isang dagger. Hinagis niya ang dagger sa halimaw ngunit wala man lang nangyari kahit isang gasgas. At muli na naman itinaas ng halimaw ang kanyang higanteng kamao at handa nang tapusin si Junso. Napapikit na lang si Junso at tila tinanggap na lang ang kanyang kapalaran. Alam kong mangyayari ito. Isa lang akong walang silbing rank D support. Nani hindi kayang gumamit ng simpleng healing o buff skill. At nung inakala kong sa wakas, may guild na nangangailangan sa akin. Iniwan ko sila, para lang mamatay rin sa huli. Gaano ako kakawawa, kung ibang tao lang ang nasa kalagayan ko ngayon. Sigurado akong mas marami silang magagawa. Hindi ko na dapat pinilit na maging isang awakened. Masyado lang akong naging ambisyoso para sa sarili kong kabutihan. At isang mahiwagang tunog bigla ang pumuno sa isipan ni Junso. Isang system notification ang lumitaw sa harapan niya. Sa pagmulat ng kanyang mga mata, isang matinding liwanag ang biglang bumalot sa kanyang katawan. At isang system ang muling nagpakita. Umalingaw-ngaw ang tunog ng nagbabangga ang espada at kalasag sa kailaliman ng dungeon. Yumanig ang lupa sa matinding sagupaan, habang sumasalubong ang sigaw ng mga mandirigma, kasabay ng nakakakilabot na alulong ng dungeon boss. Makikita natin na unti-unting nababasag ang espada ng lalaki hanggang sa tuluyang masira ito dahil sa tibay ng kalasag ng halimaw. Tuluyan siyang tumilapon ngunit nagawa niya naman makabalik sa kanyang balanse. Sa muling pag-atake ng halimaw ay nagawa niya pa itong mailagan. At makikita natin na bakas sa mukha ng grupo ang takot. Dahil sa lakas ng dungeon boss. Gnoll Lord. Isang nakatataas na gnoll. Mas mataas ang mga katangian kumpara sa karaniwang gnoll. Matibay ang balat nito laban sa pinsala at kayang labanan o ibalik ang mga magic damage. Pinapayuhan ang pag-iingat para sa mga magic-based hunters. Isang Gnoll Lord, paano? Hindi ito isang rank E na dungeon. Ang Gnoll Lord ay isa sa pinakamahirap patayin na rank D na halimaw. Wika ng may hawak ng espada. Muling namang sumugod sa kanila ang halimaw ngunit nagawang pigilan ito ng kanilang tank. Nagawa nitong salagin ng atake gamit ang kanyang kalasag. Hindi tayo magtatagal kung hindi tayo lalaban. Gumawa kayo ng paraan. Subukan ninyong pinsalain ito kahit paano. Sigaw nito. Ang pinakakinatatakutang bangungot ng mga low-level hunters. Hindi lang ang nakakatakot na lakas ng Gnoll Lord ang dahilan kung bakit ito tinawag sa pangalang yon. Ang mga halimaw sa mababang antas ay walang kalaban-laban laban sa mga magic spells. Kaya't maraming baguhang grupo ang madalas na umaasa ng husto sa magic. Ngunit ang mga mahihinang magic ay hindi epektibo laban sa Gnoll Lord. Para sa mga naging umaasa sa kanilang mga mahihinang spells, ang pagtangkang labanan ng Gnoll Lord ang kanilang unang nakakatakot na paggising sa realidad. Ang kanilang kapabayaan at pagiging kampante. Kadalasan ang dahilan ng pagkapahamak ng buong grupo. Ako lang ang tanging melee damage dealer dito, pero tinalo ako ng buo sa malapitan, at nasira pa ang aking sandata. Wala na akong armas ngayon, kaya paano ko kaya lalapitan at atakihin ang halimaw na yun ngayon?
Kung alam ko lang na mangyayari ito, sana'y nag-hired ako ng maraming hunters. Kumuha pa ako ng mga mage para hatiin ang mga gantimpala sa mas kaunting tao, pero nagkamali ako. At bigla siyang may napansin na isang lalaki na may hawak ng pickaxe. Isang helper. Tama. Mayroon nga pala kaming helper. Pero bakit siya nagmimina ng mana crystals habang malapit na kaming lahat mamatay? At laking gulat niya kung paano gumagamit ng tools ang helper. Sandali, isa ba siyang creator? Siguro hindi siya makakagawa ng magandang klase ng sandata. Pero kailangan kong subukan. Kaya tinawag niya ito upang tanungin kung isa ba itong creator. At sumagot naman ito ng oo. Pwes, gawan mo ako ng kahit anong klase ng espada. At gawin mong mas matibay hanggat maaari. Sigaw nito habang nagmamadaling tumakbo papunta sa helper. Pasensya ka na, ngunit hindi ako sumali sa party na ito bilang support. Nandito ako bilang isang helper. Wala nang oras para sa mga teknikal na bagay. Hindi mo ba nakikita na malapit na tayong maubos dito? Mamamatay ka din kung hindi namin magawang talunin ang dungeon boss. Sige, pero sa isang kondisyon, sagot naman ng helper. Kasabay ng pag-summon nito ng espada sa isang kisap mata. Makakalimutan mo lahat tungkol sa mga kakayahan ko pagkatapos nyo maklear ang dungeon. At ibibigay mo sa akin ang share ko ng reward bilang isang support. Tutulungan kita kung papayag ka sa mga kondisyon na yun. Siguro wala namang kwenta ang mga nilikha mo kung helper ka lang at hindi isang creator. At hindi pwedeng maklear ang mga dungeon gamit ang isang sandata lang. Huwag kang magbiro, bukod pa riyan, paano ko ba kakalimutan ang mga nakita ko? Wika naman ng lalaki. Sandata lang? Interesting. Sagot ng helper na may kumpiyansang ngiti sa kanyang mukha. Ang mga magagandang klase ng sandata ay mahalaga sa pag-clear ng mga dungeon. Kaya pinapangako ko sa iyo. Kapag pumayag ka sa kinakailangang kondisyon, walang paraan na matatalo ka sa dungeon na ito. Samantala, sa Overkill Guild, isa sa 3 nangungunang guild sa Korea. Sir, nagpadala ng request para sa inyong pakikipagtulungan ang Hunter Association. Ito ba'y tungkol sa mga unconfirmed dungeons? Tanong ng guild leader. Oo, bagamat humihingi sila ng tulong. Malamang, babayaran nila tayo ng kahit anong halaga na hilingin natin. Sagot naman ng babae. Wala silang ibang pagpipilian. Iilan lamang sa mga awakened ang kayang pumasok sa mga gates na sapilitang isinara. Wika ng guildmaster habang nanunood ng balita tungkol sa naklear na unconfirmed dungeon. Wait sandali. Pamilyar sa akin ang mukha niya. May isa pang misclassified dungeon na lumitaw sa distrito ng Socho ilang linggo na ang nakalipas. Pumunta ako sa lugar dahil naroon ako para sa ibang trabaho. At nakita ko rin siya doon. Ayon sa ulat ng insidente, isa siyang helper. Bagamat dumarami kamakailan ang misclassified dungeons, isa pa rin itong pambihirang pangyayari. At mas kakaunti pa ang mga kaso kung saan may mga nakaligtas. Ngunit ito pa lamang ang pangalawang beses na ang isang grupo, kasama ang helper na yon, ay nakaligtas mula sa isang misclassified dungeon. Hindi ito maaaring nagkataon lang. Wika ng guildmaster. Sir, dumarami na ang mga misclassified dungeons kamakailan. At ilang araw pa lang ang nakalipas. Isang D-rank dungeon ang muling inuri bilang B-rank dungeon, at agad nitong inubos ang buong grupong pumasok sa gate nito. Malaking sakit ng ulo sigurado ito para sa asosasyon. Oo, marami silang natatanggap na batikos. Dahil trabaho nila ang sukatin, suriin, at ipahayag ang antas ng panganib ng mga dungeons. Malamang, hirap na hirap ang matandang namumuno sa asosasyon ngayon. Pero ibig sabihin lang niyan, may dagdag na kita tayo, lalo na't may mga tao tayo na may kakayahang mamagitan sa ganitong sitwasyon. Kumuha muna tayo ng dagdag na trabaho at tingnan natin kung ano ang mangyayari. Anyway, kumusta naman ang inutos ko? Tanong ng guildmaster. Sinubukan ko nang maghanap kahit saan, pero wala pa ring balita tungkol sa mga weapon creator na may rank A pataas. Pero nakabili ako ng isang rank B na sandata mula sa isang Japanese blacksmith. Dapat mo sigurong subukan ito, sir. Sagot naman ng babae. Alam mo namang ang mga sandatang mas mababa sa rank A ay agad na nababasag bago ko pa magamit ang aking skill. At kahit ang mga rank A na sandata,
Hindi rin tumatagal. Oh well, wala tayong magagawa, kaunti lang naman ang mga creator. Pero ipagpatuloy mo pa rin ang paghahanap, dahil hindi ko pwedeng aksayahin ang mahahalagang sandata sa tuwing gagamitin ko ang aking skill. Masusunod sir, sagot naman ng babae, nang biglang may kumatok sa pinto at pumasok. Taehan, may problema tayo, sambit nito. Nakatanggap ako ng request mula sa association. Matapos kong masuri ang lokasyon, ay lumabas na ito ay isang rank D dungeon na pinasok ng ilan sa ating mga recruit. Ano ang bagong antas ng dungeon? Tanong ng guildmaster. Rank C, at medyo mahirap ito. Sagot naman ng lalaki. Mukhang isa itong emergency. Hindi natin maaaring pabayaan ang mga bagong recruit. Kaya ako na mismo bahala. At mula sa dungeon gate, makikita natin na dumating na ang Overkill Guild at maraming reporters ang gustong makapanayam ang guildmaster tungkol sa issue ng misclassified dungeons. May isang babae naman ang nagpapasalamat kay Guildmaster Yan sa personal na pagpunta nito. Kamusta naman ang sitwasyon dito? Tanong ng Guildmaster. Ang assault team na pumasok sa gate ay binubuo ng 6 na hunters, 2 supports, at 1 helper. Lahat sila ay may sapat na antas para pumasok sa dungeon. Pero wala ring saysay yun dahil ang dungeon ay muling inuri bilang rank C. Paliwanag ng babae. Gaano na ba katagal mula nang pumasok sila sa dungeon? Tanong ng Guildmaster. Mga 2 oras na, sagot naman nito. Hindi ko alam kung ilan sa kanila ang maaaring buhay pa, pero gagawin ko ang makakaya ko. At tumayo na ang Guildmaster sa harap ng dungeon gate at naghahanda na sa kanyang pagpasok. At makikita natin na inilalabas ni Hui Sumin. Isang rank B support ang isang espada na gagamitin ng Guildmaster. At dahil ang gate ay sarado na, kinailangang wasaki ng Guildmaster ang daraanan niya papasok ng dungeon. Ngunit sa pagbukas ng gate ay makikitang hindi kinaya ang lakas ng skill dahilan para masira ang ginamit na espada. At sa pagpasok ng Guildmaster ay ramdam niya ang init at alinsangan ng paligid. Ang amoy na ito, malaki ang posibilidad na isang reptile monster ito. Wala akong nakitang dumi sa lupa, kaya't malamang may mga basic na kaalaman ang mga halimaw nato. Hindi mahirap hulaan kung anong uri ng halimaw ito kapag isinasaalang-alang ang level ng dungeon. Malamang ay mga lizard men, lalo na yung mga may edad at karanasan. Ang mga katawan ng mga patay na lizard men ay nagbibigay ng mga pahiwatig tungkol sa lakas at laki ng kanilang pangkat. Kung iisipin ko ang mga nabasa ko tungkol sa nawalang grupo sa ulat. Malamang sa mga oras na to, wala na silang lahat. Kaya kailangan ihanda ko ang sarili ko sa mga posibleng mangyari. Ngunit nang marating ko ang lugar kung saan malamang naruroon ang nawalang grupo. Isang hindi inaasahang pangyayari, ang tumambad sa aking mga mata. Dinodomina nila ang mga lizard monster. Ngunit ang mga lizard monster ay mabibilis at maliliksi. Kaya ano tong mga nakikita ko ngayon? At makikita natin na tumilapon ang hawak na espada ng isang lalaki dahil sa lakas ng pag-atake ng lizard monster. Buti na lang at dumating ako sa tamang oras, wika naman ng Guildmaster na handa para sa laban. Ngunit sa hindi inaasahan ay mabilis na nasalagang atake ng lizard monster dahil sa isang sandata na bigla na lang lumitaw galing kung saan. Napahinto sa paglusob ang Guildmaster at napatingin kung saan nanggaling ang espada. Isa ba yung spell? Tanong nito sa sarili. Hindi siguro. Ang sandata na ginamit ay mabilis na nabuo sa harap ng halimaw upang salagin ang pag-atake. Pero sino ang pwedeng makagawa noon? Sabay ipinakita ang helper na nakataas ang kamay na may hawak pa na pickaxe. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Sabay turo sa Guildmaster at nagtataka dahil siyam lang silang pumasok dito kanina. Ano ba sa tingin mo ang ginagawa mo? Tanong ng Guildmaster. Kasabay naman ito ang pagbagsak ng isa sa mga recruits, na mabilis na tinulungan ng Guildmaster upang pigilan ang pag-atake ng halimaw. Hindi ko inaasahan na si Taeyeon yun pa mismo ang magliligtas sa amin. At meron pa siyang isa pang espada na hindi ginagamit, isa bayang reserba wika ng helper.
Tagumpay na nasalag ng Guildmaster ang ginawang pag-atake ng halimaw at inuutusan nitong umatras muna ang mga recruit. At nagpasalamat naman ang mga ito. Mabilis naman na tinapos ng Guildmaster ang halimaw gamit ang nag-aapoy nitong espada. Ngunit makikita na kahit hindi pa niya ginamit masyado ang kanyang kapangyarihan ay unti-unting nasisira ang espada. At isa pang lizard monster ang muling umatake sa Guildmaster ngunit madali lamang niya itong naiwasan. Sa kanyang pag-address ay tinanong siya ng helper kung madalas ba itong mangyari sa tuwing gumagamit siya ng spell. Siguradong marami ka ng nasayang na mga sandata wika niya sa Guildmaster. Sinusubukan mo bang makipag-away sakin? Sagot naman ito sa helper. At sa isang iglap ay nagsama ng isang espada ang helper sa harap nito. Huwag mo sayangin ang mga sandata mo, ito ang gamitin mo. Nakagawa siya ng sandata sa isang pitik ng kanyang mga kamay, bulong ng Guildmaster na hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Malamang isa siyang weapon creator na may pambihirang skill at experience. Pero bakit nandito siya bilang isang helper? Sa pagkakaalam ko, ang mga low-level na support madalas nagtatrabaho bilang helper pag kailangan nila ng pera. Pero siya, pagtataka ng Guildmaster. Ngunit merong kondisyon. Kailangan mong kalimutan lahat ng tungkol sa aking ability matapos niyong maklear at makalabas ng dungeon. Wika ng helper. Hindi ko magagawang kalimutan na lang ang mga nakita ko kahit gustuhin ko man. Sagot naman nito. Ikaw, pwede mo naman gamitin ang mga mamahalin mong sandata at hayaang masira ito. Sambit ng helper na tila pinanghihinayang ang Guildmaster. Itong ginawa mong sandata ay hindi tatagal matapos kong gamitin ang skill ko. Pero mas okay na rin ang may pagpipilian kesa sa wala. Sagot naman nito. Sige, nangangako ako na kakalimutan ko lahat ng alam ko. Good, tignan natin kung ano ang kaya mong gawin, wika ng helper. At nagsimula ng umatake ang Guildmaster. Sa pagtama ng kanilang mga sandata ay laking gulat ng Guildmaster na madaling nawasak ang sandata ng halimaw kahit balak niya lamang salagin ang atake nito. Hindi ko masyadong ginamit ang kapangyarihan ko dahil pinipigilan ko ang sarili ko. Ang ibig sabihin ba nito ay ganito kalakas ang kapangyarihan ng espada nato? Ang creator na yun, nagagawa niyang mag-summon ng sandata na may rank B or higit pa sa isang kisap mata. Sabay tingin ng Guildmaster sa helper na pinagpatuloy muli ang pagkolekta ng mga crystals. Napaka-interesante naman. Sige, susubukan kong gamitin pa ang kapangyarihan ko upang makita kung hanggang saan ang sandata nato. Sabay tarak ng espada sa dibdib ng halimaw, at mabilis na pumaitaas upang itusok sa ulo ng halimaw ang naglalagablab na espada. At sa pagtapos niya sa halimaw ay sinuri nito ang espada at tila namangha siya dahil wala itong nakita na kahit kititing na gasgas. Guildmaster, dumating ka para iligtas kaming lahat. Sigaw naman ng mga rickets na tila kampante ng makakalabas ng ligtas sa dungeon. Mukha namang walang nasaktan sa inyo, wika ng Guildmaster habang naglalakad ito patungo sa kanila. Wala kaming kalaban laban sa mga lizard monster gamit lamang ang aming sandata. Ngunit ang lalaki na yon, tinulungan niya kaming lumaban. Wika ng mga ito habang tinuturo ang helper na patuloy lang sa pagkolekta ng crystals. Lumapit naman ang Guildmaster at nagtanong kung ano ang pangalan ng helper. Bakit mo gusto malaman ang pangalan ko? Isa lang naman akong hamak na helper. Sagot naman ito habang inaayos ang bag ng mga crystals. Hindi ba't mas maganda siguro na magtawagan tayo sa pangalan natin? Ako si Taehan yun. Tumayo naman ang helper at nagpakilala din. Ako naman si Junso Shin. Ilalagay ko na lang ang mga mana crystals sa entrance ng gate, wika nito sa isang lalaki at nagpasalamat naman ito kay Junso. Sandali lang, sambit ni Taehan na pinigilan si Junso sa pag-alis. Bakit hindi muna tayong dalawa dumiretso sa boss chamber? Maari mo munang bitawan ang mga bag na yan. Pero, andito lang ako dahil isa akong helper, sagot naman ni Junso. Oo nga, pero isa na itong misclassified dungeon, ang ibig sabihin, wala ni isa sa atin ang makakalabas hanggat hindi natatalo ang dungeon boss. Pero kaya mo naman talunin ang boss nang ikaw lang mag-isa, wika naman ni Junso. Nakita mo naman, di ba? Halos lahat ng gamitin kong sandata ay hindi makayanan ng lakas ng skill ko. Ano pang silbi ng kapangyarihan ko,
kung ang mga ginawang sandata para sa akin ay madali lang masira. Ako ang gumawa ng sandata na yan, kaya malabo yang masira. Sagot naman ni Junso na may kasiguraduhan. Yan ba ang tingin mo, Mr. Shin? Ito ay isang misclassified dungeon, at ang mga halimaw dito ay di hamak na mas malakas kesa sa ordinaryong monster lizard. At kung ganito rin ang nangyayari sa boss monster sa loob ng chamber, ay dapat tayong mag-ingat at maghanda sa posibleng mangyari. At napabuntong hininga na lang si Junso at napapayag na lang sa gusto ni Taehan. Sa pagpasok ng dalawa sa boss chamber ay doon naghihintay ang Lizard King na may difficulty level na C+. Sa tingin ko hindi na mahalaga ngayon ang mga ratings at impormasyon sa mga oras na ito. Sambit ni Junso. Susubukan kong tapusin ito ng mabilis hanggat maaari. Kumpiyansang sinabi naman ni Taehan. Itong sandata na ginawa mo, baka mahati ito sa dalawa pag tinodo ko. Pabiro namang wika ni Taehan na tila sinusubukan talaga si Junso. Sinabi ko naman sa'yo, hindi yan masisira. Kung duda ka, ba't hindi mo subukan ngayon? Sagot naman nito. At mukhang nakahanda na ang lizard para sa isang labanan at dahil iyan niyang inutusang sumugod ang kanyang alagad. Sa pagsugod nito ay madali lamang naiwasan ng dalawa ang ginawa nitong pag-atake. At mabilis na nag-counterattack si Taehan ngunit nadepensahan ito ng halimaw gamit ang kanyang buntot dahilan upang tumilapon si Taehan. Ginamit naman na pagkakataon ni Taehan ang pader upang makabuelo sa gagawin niyang pag-atake. At sa paglipad nito patungo sa halimaw ay tumulong na rin ang Lizard King sa laban at sinalag ang kanyang espada. Sa pag-atras nila sa isa't isa ay mabilis na nagpakawala ng apoy ang alagad ng Lizard King. Sa bilis ng pinakawalang apoy, wala nang pagkakataon pang makailag si Taehan. Nakapagsama naman kaagad ng napakalaking kalasag si Junso upang salagin ang kanilang atake. Akala ko ba isa kang weapon creator? Hindi isang hunter? Pabiro namang wika ni Taehan kay Junso matapos nitong salagin ang apoy na tatama sa kanya. Matapos tayong makalabas dito, ay mukhang maraming bagay akong gustong tanungin sa'yo Mr. Shin. Nakangiting wika ni Taehan habang hawak ang umaapoy nitong espada. At tila isang kidlat sa bilis sa Taehan nang muli itong sumugod sa kalaban. Ngunit nagawang pigilan nito ng Lizard King gamit ang sandata nitong kadena matapos paluputan nito ang espada ni Taehan at hatakin nito papalapit sa bunganga ng kanyang alagad. Huwag ka na maglaro pa. Tapusin mo na agad ang laban, wika ni Junso na itinaas ang kamay upang magsama ng isa pang sandata sa kabilang kamay ni Taehan. Pero di ba sabi mo gusto mong subukan ko muna ang ginawa mong espada? Nakingiti namang sagot nito kay Junso. At sa paghawak ni Taehan sa bagong espada ay mabilis nitong hiniwa diretso sa bibig ng alagad. At ang espada ay diretso niyang ibinato sa Lizard King. Sa pag-ilag nito ay hindi niya napansin si Taehan na nasa kanya na palang harapan dahilan para masipa siya nito at bumagsak katabi ng walang buhay niyang alagad. Muling tumalon si Taehan at nagpakawala ng isang napakalakas ng pag-atake. Isang nagliliyab na sword slash ang pinakawalan nito dahilan para maputol ang kaliwang braso ng Lizard King. Napatingin naman ang Lizard King kay Junso at minabuti niyang atakihin ito para hindi na makagawa ng mga panibagong sandata. Ngunit nagkamali ata siya ng napili. Madali lang sinalag ni Junso ang atake ng Lizard King nang hindi man lang gumagamit ng kamay. Huwag na huwag mong susubukang gamitin sa akin yang sandata mo. Wika ni Junso na may nakakatakot na aura. Habang gulat at pagkatakot naman ang naramdaman ng Lizard King, na hindi na malaya na nasa likod na din niya si Taehan. Sa labas naman ng dungeon gate, makikita ang mga reporter na mabilis nagsilapit sa Guildmaster sa oras na lumabas ito ng dungeon. Kinamusta naman si Taehan ng kanyang mga kasama. Maraming salamat Guildmaster yun, kung hindi dahil sa'yo, malamang wala na kami ngayon. Pasasalamat ng mga ito. Si Junso naman ay iniabot na ang mga nakolektang mana crystal at nagpaalam na itong umalis. Habang si Taehan naman ay ini-interview ng mga reporter. Guildmaster yun, paano mo na-clear ang dungeon ng ganoon kabilis? Ganun lang ba ito kadali sa'yo? Sumagot naman ng hindi si Taehan. Hindi ko pwedeng akuin lahat ng papuri. So, nagawa nilang mapigilan pansamantala ang mga monster bago ka dumating at i-clear ang dungeon tama ba?
Oo, tama yun, sagot naman ng isa sa mga kasama sa loob ng dungeon. Kung makikita nyo, ang mga sandata namin ay nasira lahat, at kung hindi dahil kay Guildmaster yun, baka patay na kaming lahat. Ano bang pinagsasabi nyo? Yung lalaki na yun ay patuloy sa paggawa ng sandata nyo, kaya nagawa nyong makaligtas. Wika naman ni Tehan na tila nagtataka sa mga kasama niya kung bakit parang hindi alam ang mga nangyari. Sino bang tinutukoy nyo? Tanong naman ito kay Tehan. Yung weapon creator na sumali sa team bilang isang helper. Natatandaan mo ba? Tingin ko yung helper na yun ay dati siyang support, pero natatandaan mo ba na meron siyang kahit anong ability? Tanong nito sa kasama niyang babae. Lahat kayo nakita nyo ang helper kung paano gumawa ng sandata, di ba? Tanong ni Tehan sa mga kasama na hindi peren alam ang tinutukoy nito. Ano bang nangyayari? Ginamit nila lahat ng sandata na ginawa niya, pero bakit wala silang matendaan? Gumamit ba siya ng rental agreement skill? Pero mga creator lamang sa Class A pataas ang kayang gumamit ng skill na yun. Paano niya naman nagawa yun? Wika ni Tehan sa sarili. Kinamusta naman ng mga kasama niya si Tehan subalit mabilis itong tumakbo at iniwan na lang ang kanyang sandata. Saan na siya nagpunta? Nakaalis na ba kagad siya? Sa paghinto ni Tehan ay mukhang hindi niya na naabutan pa si Junso. Guildmaster Tehan, sigaw ng kasama niya na sumunod sa kanyang pagtakbo. Huiso, kailangan kita. Kailangan kita para hanapin ang tao na ito sa lalong madaling panahon.